Mga amigo, sobra akong nasaktan sa mga nangyari ng totoo. Kasi alam niyo yung pakiramdam na ginagawa ko naman yung best ko, di ba? Hindi ginagawa ko naman yung best ko para sa pamilyang ito. So ayan pa mga amigo, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po kami sa may aeroplano at kami po ay pauwi na ng Nueva Ecija. So mga isang oras ang biyahe at tayo lang ako ng saglit, siguro mga hapon pumunta ako ulit para magkausap kami regarding sa mga nangyari nung nakaraang araw. Yan po. So nagkahiwa-hiwalay kami ng upuan, sila kainin nasa harapan. Ayan po. Patients for cooperation and compliance are highly appreciated. Please do not hesitate to call on the attention of your cabin crew should you require further assistance or clarification on these important measures. We wish you a safe and pleasant journey. Thank you for flying Cebu Pacific. Destination, please call your cabin crew for assistance. So ang kausap ko lang talaga lagi si Vivian. So lagi nagme-message siya mula nung nasa Boracay kami. Siya yung kachat ko. So nalulungkot siya dahil magandang umaga sa inyong lahat. Ito pong Cebu Pacific Lipat bilang 5J908 patungong Maynila. Vivian. Kung hindi ito ang tamang lipat, maaaring ko lamang na maraming dahilan. Unang-una yung hindi na pagsama, and pangalawa, yung merong decision sa mga about po sa dito sa Pilipinas. So, mamaya po babalikan ko po kayo, i-explain po namin. Kausapin ko naman si Chamami about po sa decision ni Chamami. Ayun po mga amigo, nasa Metro Manila na po kami. Medyo maaga pa po, mag-aalauna pa lang po ng tanghali. So after nito, dediretso po ako ulit siya mami. Pahinga ako ng saglit. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Ito po maaga. Kahapon din po ako nakabalik at hindi na ako nakapag-vlog kahapon gawa ng sobra po yung sobra yung aking pagod kasi sobrang traffic. Nasa Arayat kami tsaka dito sa Cabiawe. Sa isang oras kami traffic nakauwi kami gabi na, sobrang pagod na. Tapos pagkayari yung sinakyan pa namin na sasakyan mahina yung AC. So talagang hapong-hapo kami, kaya sabi ko pagpapabukas ko na lang to. So ayun po mga amigo, si Chamame, sabi ni Belgian, pupunta si Belgian dun nagpunta si Belgian doon at maliligo sa bahay niya. Ngayon, si Chamame daw nandoon kila Michelle, kausap daw yung si Michelle tsaka yung tatay. So ayun po mga amigo, about po sa Boracay na hindi kasama si Chamame, syempre maraming nagalit. Kasi sa totoo lang, yung Boracay trip ay para sa kanila yon. So, ngayon, pag-uusapan namin ni Chamame muna about po sa ano ba nangyayari sa kanya. So, marami nagsasabi na baka na-homesick, ganyan. Oo. Ano yung nangyayari sa kanya? Kasi sayang yung Palawan, sayang yung Boracay. Lahat ng ito hindi para sa amin, para sa kanila. Gawa nitong ito yung aking bibigay kong regalo dahil sa paghihirap ng mga bata sa isang taon sa pag-aaral. So mula nang nasa Boracay kami, in-enjoy namin kahit wala sila. Pero syempre disappointed at saka masama ang loob dahil hindi sila nakasama. Pero sabi nga ni Kuya Jose, hihinto ba yung buhay natin nang wala sila, di ba? So yun po mga amigo, ito, kausap ko si Vivian, maraming mga sinabi sa akin si Vivian. Isa na dyan yung mga nang may message sa kanya na kesyo marami sinasabing hindi maganda about sa akin. And then merong kapitbahay na naninira sa akin
nag-google siya ng oras. So hindi ako sure, pero maraming mga sinabi sa akin si Vivian na kung saan parang naaanuhan yung ano ko, no, na ako ang nasisira kay Chamame. So ayun po mga amigo, ang sa akin naman kasi yung, di ba, yung ticket na sayang, ilang beses yun. Yung mga bata na dapat nag-e-enjoy, hindi nakasama. So sobrang sakit ng mga nasabi niya sa akin. Yung mas paniniwalaan niya yung nagme-message sa kanya kaysa sa akin. Doon ako nasasaktan. Sabing ganun, ito yung pinaka reason. Sabing ganun ng isang nag-message sa kanya, tapos kasi nag-deactivate ng message. Ang sabing ganun ay hindi ka mahal ni Rowel, sabing ganun. Hindi ka mahal ng mga ni Rowel, sabing ganun. Yun yung pilit na sinasabi ng nag-message sa kanya na gusto akong sirain kay Chamame. Hindi ka mahal ni Rowel, hindi ka mahal ang pamilya niya, sabing ganun sa akin. Kaya sabi ni Vivian, dapat hindi pinaniniwalaan yun kasi sa sobrang daming mong naibigay sa amin, sabing ganun. Isa pa, lahat dinatalya na doon yung mga nag-message sa kanya. Isa pa doon yung kay Aya, kay Sandra, lahat yan detalyado. So sa madalit salita, ang sabing gano'n sa akin ay hindi ka mahal ni Rowel, ang mahal lang ni Rowel ay yung pagbibideo sa inyo. And which is doon ako nasaktan talaga. Doon sabi ko, gusto mo ba sisirain mo yung samahan natin dahil lang doon? Sabi ko sa kanyang gano'n. Kumbaga yun yung pinakita sa akin ni Chamame na message. So siguro baka naapektuhan siya, pero ini-explain ko naman sa kanya lahat. I-explain ko sa kanya lahat. At sabi ko sa kanya, nung time kasi na nagpapuntang Boracay, okay naman kami nung mga di ba, bumili pa kaming maleta noon, di ba? Ang laki na naubos, ganun. So talagang para sa kanila lahat yun. Kaya lang hindi ko kayang tanggapin yung sinasabi ng nag-message sa kanya na hindi ko mahal ang pamilya Matingga, lalo ang mga bata. So meron time mga amigo na halos umuwi ako ng pagka nagpunta ako sa kanila ay araw-araw pagpunta ko, lalo na ngayong bakasyon, sa kanya yung time para makasama sila, kasi pag nagpasukan hindi ko naman sila makakasama. So ayun, yun yung talagang dahilan na tingin ko. Pero kailangan ko pa siyang kausapin. Kailangan ko kausapin siya sa mami ng walang video para at least maging palagay ang loob niya sa akin kung ano yung talagang reason. Kasi yun yung reason na sinabi niya sa akin, mga amigo, na kung saan yun yung mas pinaniniwalaan niya, na na-hurt talaga ako. Sobra akong nasaktan kasi syempre ayoko ng gano'n na lahat na nga di ba, ibinigay ko. Ano pa bang kulang? Hindi ko naman sinasabi, o hindi ko naman, si Sophie, alam kasi si Chamame nandun daw kila Michelle, daw na nakikipag-usap. Nagigising lang ni Sophie, si Vivian tsaka si Amir nandun. Nagdala kasi ako ng pagkain, dala ko ng iluluto nila. So ayan, ito si Sophie. Nagsasampay ng damit. Nagsasampay ng damit si Sophie. So ayun po mga amigo, sobra akong nasaktan sa mga nangyari ng totoo. Kasi alam niyo yung pakiramdam na ginagawa ko naman yung best ko, di ba?
Hindi ginagawa ko naman yung best ko para sa pamilyang ito. So malungkot sobra kasi yung mga bata naapektuhan yung mga bata dahil sa nangyari. Kasi syempre 'di ba yung bukod sa ticket na nasayang, hindi nakapag-enjoy yung mga bata. Sa bahay lang. Ano gagawin sa bahay, 'di ba? Nakita niyo, bumili pa kami ng maleta, nagsayang effort, sayang lahat. Hindi na lang yun para sa akin, sabi ko, kung ayaw mo na sumama, ako naman yung guardian ng mga bata. Sabi ko, ako naman ang pwedeng ako naman ang responsibilidad diyan. So pasamahin mo na. So sabi ko nga, kahit na kung ayaw mo talagang pasamahin sila lahat, iwanan mo na lang yung iba. Basta may masama ako. Sayang kasi. Sabing ganoon. Sayang yung pagkakataon, lalo yung mga nakayak yung mga anak mo. So sabi niya, hindi, wala daw aalis. So wala na akong magagawa doon. Kaya po sobra akong nalulungkot, mga amigo. Sa totoo lang, parang durog na durog ang puso ko ngayon. So ayun na po si Chamame. Sabi nga ng iba, 'di ba, mahirap daw pilitin kung ayaw talaga. Okay naman. Kung dapat daw sinabi ko na maaga, ganyan. Matagal na 'yon na nakabook kasi bago pa i-book 'yon, naitanong ko na sa kanila kung gusto nila. Syempre yung mga bata excited, yes, gusto ko namin pumunta diyan, gusto namin ganun. So sa akin naman, mga amigo, naawa ko sa mga bata kasi syempre gusto mag-enjoy, bakasyon ngayon, gusto nila mag-enjoy, pero hindi nabigyan ng pagkakataon. Lalo si Misma, deserve ni Misma, ng mga bata, ni Sophie, ni Alima, na makapunta. Hindi na nga nakasama sa Palawan sobrang hindi okay, sobrang hindi talaga okay yung hindi okay yung aking pakiramdam. Kasi alam niyo yung hindi ko kayang tanggapin kasi sabing ganun na yung nag-message sa kanya na hindi ko raw mahal yung mga bata. Yun. Hindi ko kayang tanggapin na sinabi sa akin ng nag-message kay Chamame na hindi ko raw mahal yung mga bata. Yun yung pilit na yung pinabasa sa akin ni Chamame. No, sabi naman niya, nireplyan daw niya yun. Sabi niya, wala kang pakialam kung anong gustong gawin ni Ruel, kasi si Ruel ang tumutulong sa amin. Sinabi naman daw ni Chamame yun. Kaya lang, syempre, kapag maraming paninira na, for example, kagaya kay Aya, na ginagamit daw si Mario, pati si Elvis, yan, ginagamit pati si Nena, yung mga ganyan. Na-hurt din si Aya kasi sabi niya, hindi, mahal ko si Nena. Actually, nakikita naman si Sandra. Okay si Sandra tsaka si Aya. Nakikita sila na hindi nagbibideo, na kumain sila sa labas, ganyan. Ganun pala sa social media. Maraming pwedeng manira. Sa isang message lang pwedeng makasira ng samahan. So dapat ang nauunawaan ko kasi dito, mga amigo, nauunawaan ko yung ginugol ko, kasi ang hirap nung sasabihin na mahal ko lang daw ang pamilya Matinga dahil sa mga videos. Yun ang hindi ko katanggap-tanggap, kasi alam niyo yan, dapat din niya paniwalaan yun. Kasi kung hindi ko sila mahal, para saan pa ginagawa natin, di ba? Future nila nakasalalay dito ng mga bata, di ba? Ano pa ang dapat kong gawin para i-prove na lahat ng ginagawa ko ay pure, lahat ng ginagawa ko ay walang hidden agenda? Yun yung masakit na hindi mahirap tanggapin. So dapat yun ang maunawaan at maintindihan at Chamame na
lahat ng ginagawa kong ito ay para sa kapakanan ng mga bata. Kasi mula nang ano, 'di ba? Mula nang nagpunta kami dito sa Pilipinas, okay naman eh. Nag-start lang yung problema dahil sa mga yung na-open sila sa social media, yung mga nagme-message sa kanila. Grabe, sa totoo lang napakaraming nagme-message sa kanya ng mga paninira sa akin. Ang daming may galit sa akin. Sabi ko, ano ba ginawa ko para magalit sila sa ginagawa ko? Sabi ko, ano ba yung ginawa ko para sirain niya yung pagkasama namin ni Chamame, yung pagkakaibigan namin ni Chamame? Diba? Hindi ba sila naaawa sa bata na lahat ng ito apektado bata? So, yun mga amigo, mag-uusap kami ni Chamame. Pag-uusapan namin kung ano yung dapat namin. Pag-uusapan namin ni Chamame ang lahat-lahat ng ito para matapos na po at magkaliwanagan kami kung ano po ang magandang gawin. Kasi sobrang di okay ako ngayon. Di ako okay. At ako'y sobra akong nasasaktan kasi ito na iba na. First time namin magkaganito. First time namin na ganitong mga ganitong pangyayari. First time. Hindi ko alam na dadanasin namin to dito sa Pilipinas. Yung pagkakaibigan namin masusubok.